Eto mga kababayan, yung una nating pag-uusapan na patungkol dito sa dating personal assistant ni Senator Bongo, mga kababayan, ay nakakapagtaka kung bakit naging bilyonaryo ito na ang paninda lang naman ay siomay at ngayon ay naging billionaire dahil sa flood control kickback. Paano nangyari? Nako, panoorin nyo po ito mga kababayan. I-play po natin dito. Panoorin nyo po. Baka napanood nyo na ito. Share ko lang kasi baka hindi nyo alam. Sa dulo niyan, konektado si Bongo. Ito po. Lakasan ko ang speaker. Pindutin natin at i-play. Hindi lang siomay, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman noong umano sa dalawang negosyante. Locked in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions nila Jonathan So at Carlito Macadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Naku! Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomay King Partners, Jonathan So at Carlito Macadangdang ng House of Franchise. Isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Macadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong Mula 4 billion, lumobo ng 6 billion. Billion po ang usapan dito, mga kababayan. Sa mga nagtatanong ano po ang business nila, meron pong Premier, merong House of Franchise. Kung naalala ninyo dyan sa may Show Boulevard ba yan, House of Franchise, yung may maraming mga sports car. Yung may mga sports car dyan na House of Franchise na pwede kang mag-franchise ng siomay, pwede kang mag-franchise ng parang Putito Corner, pwede kang mag-franchise ng Kwek-Kwekan, parang ganun mga kababayan. No, so from Siomay King to Flood Control King. Biruin nyo mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam, personal assistant po yan ni Bongo noon. Nako, at bakit siya naging Flood Control King na kung saan ay siomay lang naman ang negosyo niya. From 4 billion to 6 billion. Nako, eto, continue. noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift. Kita ninyo? From 4 billion to 6 billion plus 3.9 billion plus 1 billion. Mga kababayan, billion po ang pinag-uusapan dito. Hindi po million. Billion. How comes? Paano nangyari? Nako po, mga kababayan. Nako. Tapos magtanong kayo ngayon, paano nangyari yan, Kent, na konektado si Bongo dyan? Saan? Eto, pakinggan natin. Shift from franchising patungong contracting sina So at Macadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa Billion. From 2019 to 2025, 1.8 billion managers check, 1.3 billion check deposit, 1.2 billion inter-account transfer, and 1 billion check encashment. Di ba? 2019 to 2025. Billion po ang pinag-uusapan, mga kababayan. Hindi po daang milyon, hindi po 200 milyon, 300 milyon, 400 milyon, kundi billion. Billion. Ulitin ko sa inyo, mga kababayan.
Ngayon, kung ikay ordinaryong tao, meron kang 1 billion, kahit mamatay ka, hindi maubos yan. Pero dito, mga kababayan, billions of billions. Billions of billions of billions ang pinag-uusapan. So, paano nangyari? Eto. Bukod dyan, nakatanggap ang hard hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders Ayan na na. isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng 15 project, 1.48 billion pesos. So, billion na naman. Mga kababayan, ito yung literal na bilyonaryo. Ito yung literal na bilyonaryo. Bakit? Wala po kayong naririnig na million. Billion po. Bawat transaction, billion. Hindi po million. Tandaan ninyo mga kababayan. Wala tayong uusapan ditong million ha. Billion. Paldo Dating siomay vendor ka lang. Ngayon, bilyonaryo ka. At tandaan nyo mga kababayan, ulitin ko, walang million kayong maririnig, kundi billion. Sunod! ng One Frame at top-notch sa Bulacan. Tatlo rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang tatlong proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Diba? Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque ng top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Pati ang nanay ni So, Jonathan So, nagkaroon ng 56 bank account na wala namang business at senior citizen pa. Paano nangyari yon? At higit sa lahat mga kababayan, joint account pa ni Jonathan So ang kanyang nanay. Paano nagkaroon ng 56 bank account at bilyon-bilyon ang laman kung senior citizen at wala namang negosyo? Paano nangyari yon? Continue. Ang ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng PNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin Isa siya sa mga respondent ng flood control cases. Kasama niya sila, Bryce. ng kanyang pangalan sa affidavits ni engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si Sorin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin Close aide ni Bongo. Noong tumakbo pa itong senador. Nako po, mga kababayan. Ala, Diyos ko, bakit, mga kababayan? Naglilink na si Bongo. Dating staff ni Bongo. Ala ka, mga kababayan. Dating staff ni Bongo, naging bilyonaryo galing sa kickback ng flood control. Grabe mga kababayan, no? Siyempre, kung ikaw ba naman Pilipino, hindi ka magtaka kung bakit naging bilyonaryo kasi makikita mo naman yung House of Franchise, di ba? Pag sinabi mong House of Franchise, talagang maraming mga nagpa-franchise dyan. At saka, iba-ibang mga sports car dyan kung dumaan kayo sa Shoe Boulevard. Sa may bandang, may Fembrong Mandaluyong yata yan. Makikita mo, Mandaluyong Pasig, makikita mo dyan, no? Puro sports car yan. May mga Mercedes, may mga Ferrari, merong mga Bugatti, merong mga
Lamborghini, di ba? Merong mga, nako, kung ano-ano, mga kababayan, makikita mo. Siyempre, hindi ka na magtaka kung naging bilyonaryo o milyonaryo sila. Pero, at the back of that business, there is something smell fishy. And that's what we call the kickback from the flood control project and the DPWH with the administration of Rodrigo Roa Duterte. Let's go mga kababayan. May love shoutout ng Johannes Chang Mamulay. Ayan, daming nakikinabang na mga kamag-anak na mga walang yang mga magnanakaw. Grabe. Na, kita nyo mga kababayan, naka-private plane ha. Oo, tapos kita nyo. Parang may narinig pa nga ako noon na sumisigaw noon eh. Sino ba yung sumisigaw noon na nung nagkaroon sila ng meet and greet, sumisigaw, kung sino man ang mga nakakita sa inyo ngayon na meron kang sports car, magandang bahay, maraming pera, success mo yan. Yeah. Kung sino man, ganun yun mga kababayan. Buti kung business luxury car. Meron po, Mamulay, business po niya, luxury car din. Oo, kaya halo-halo nga kaya house of franchise. No, pag sinabi nating house of franchise, iba-iba po 'yun na mga negosyo doon na pwede ka mag-franchise. No, nasa sayo kung gusto mo Jollibee, McDo, Chowking, kung ano-ano, basta house of franchise. No, pero actually mga kababayan, yung mga franchise niya na negosyo, wala po doon yung mga Jollibee, McDo, ganun-ganun. Actually, ang nakikita ko doon kadalasan parang mga milk tea, siomai, tapos meron pang mga sabon, shampoo, parang ganun yun eh. Tapos may mga iba-iba, no? May mga iba-iba din siya mga businesses, mga kababayan. Basta ang negosyo na house of franchise at saka itong anong pangalan nung isa, mga kababayan? Prime, ano ba yan? Basta nandoon yun. Basta yun na yun. Continue. Kunin ang panig, ginaso at makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok. Diba? Oo, ayan na mga kababayan. Sa mga mahilig mag-cook dyan, deadmahin nyo lang. Diba? Deadmahin nyo sa mga mahilig mag-cook. Lalong-lalo na yung mga DDS. Hindi maniniwala yung mga DDS dyan. Bakit? Wala namang ano yan. Nagtitinda ng siomay yan. Yung mga putang ina nyo mga DDS. Sige nga, bigyan ko kayo ng 10 stall ng siomay kung makakuha kayo ng 1 billion. I-refund ko pa, gawin kong 2 billion. Bigyan ko kayo ng 10 stall ng siomay store. Kung kikita ka ng 1 billion sa isang taon, sabihin ko sa'yo, aabunuhan ko pa. I-refund ko pa yung kinita mo. Kasi yan ang mga DDS. Okay lang yan. Bakit? May negosyo naman eh. Ayan na naman tayo. May negosyo ka nga. Pero bakit napunta ka sa flood control? Nako, mga kababayan. Mayaman talaga bansa natin. Si Digo nga bilyon na nga ang nagastos doon sa dahig eh. Kung saan niya kukunin yung bilyon kung hindi mayaman ang ating bansa? Hindi lang siomai, kundi flood control kickbacks din. Ang nagpayaman nung umano sa dalawang negosyante. Locked in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomai King Partners Jonathan So at Carlito Makadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Makadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayon Kita nyo, naka-private plane. Bongga. Diba? Diyos mio, Marimar. Sana all. Diba? Diba? Ano na, mga DDS? Putang ina nyo, mga DDS. Hanggang kailan kayo maging tanga? Hanggang kailan kayo maniniwala? Diba? Ayan na, mga DDS.
Hanggang kailan kayo maging tanga sa kakapaniwala kay Digong? Hanggang kailan kayo maging bobo sa kakasuporta kay Digong? At hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan sa kakasuporta kay Digong? Sinampal na kayo ng katotohanan. Biruin ninyo, yung sinuportahan ninyo, mamamatayang bilyonaryo. Pero kayo, ever since, wala ka 1 milyon sa bangko. Tandaan nyo yan. Real talk lang. Real talk. Yung sinuportahan ninyo, kahit mabulok yan o odin yan dyan sa higaan yan sa dahig, bilyonaryo yan. Mamamatay yan na iiwan bilyon ang pera. Pero kayo, mga putang ina ninyo, mga DDS, kahit ngayon, magbukasan tayo ng bank account, wala kayong milyon sa bangko. Tandaan nyo yan. Ganyan kayo kabobo, mga DDS. Ganyan kayo katanga. Kita nyo, yung mga sinusuportahan ninyo, kahit makulong man sila habang buhay, yung mga angkan na maiiwan nila, bilyon ang pera. Pero kayo po, tangina ninyo, mga DDS. Alam kong bungol kayo, pero hindi kayo bulag. Nakita ninyo, bilyon ang pinag-uusapan. Panahon ni Digong. 2019, 2022, 2023, 2024. Ang pera pumapasok. Bilyon nag-umpisa ng 2019. Tapos naging personal aid pa ni Bongo. Staff pa ni Bongo. Biruin mo yan. What the heck? Sabi ng Kano. Yung mga utak na sa anit. Kaya nga, Ma'am Clarita, wala sa anit yung utak nila. Alam nyo, yung mga DDS, wala talagang utak yan. Alam nyo kung anong meron sila? Hangin. Kasi bawat magsalita yan, akala mo mga matatalino, akala mo mga magagaling. Pero pag binuksan mo, puro hangin. Tignan ninyo, sasabihin, ikaw nga, bayad ka ni Marcos. Bayad ako ni Marcos kasi bakit daw may Mustang ako? Mustang pala. Bakit daw may Mustang ako? Ang tanong, bayad ka ni Marcos. Tapos pag hinanapan mo resibo, nasaan yung resibo na ako'y binayaran? Nga. Kaya nga ang mga utak ng mga didisen, hangin. Puro kwento, walang kwenta. Pag hinanapan mo pruweba, walang may pakita. Tapos sabihin agad, babantaan ka. Katulad ngayon, bayad ka ni Marcos kasi nakabili ka ng Mustang. Tapos pag hinanapan mo sa resibo na binayaran ako, nga, walang may pakita. Tapos pag napikon, anong sasabihin? Taga saan ka? Magkita tayo, patayan tayo. Di ba? Ganyan kabubo, mga kababayan. Buti pa yun, Ken, may vendors lang naging billionaire. Kaya nga, di ba, mamruin na. Sana all, di ba? Diyos ko, Mustang daw, made in China. Potang ina, ano ako, DDS? Supporter ng China. Saan ka nakakita ng Mustang made in China? Walang Mustang na gumawa ang China. Amerika galing yan, tanga. Di ba? Alam nyo, hanggang ganyan na lang naman kayo mga DDS. Bakit? Wala kayong pambili ng Mustang. Biruin ninyo, yung iniidolo ninyo, biyahe dito, biyahe doon, lipa dito, lipa doon, tapos bilyon na ang nagasto sa kulungan. Tapos kayo, ni 100,000 na cash, wala. Diba? Ay, nako. Ay, nako naman. Kita ninyo? Magaling, Tatay Digong, matalino kami, mga DDS. Putang ina mo, yung idol ninyo, bilyonaryo, kahit mabulok yan dyan, uudin yan. Pero kayo, hanapan nyo maski ni 100,000 cash, wala. Wala kayong pera, mga bobo. Diyos mio, Marimar. Ay, naku po, mga kababayan, ganyan kabobo, mga DDS. Sa totoo lang, mga kababayan. Sir, tanong, saan nila kukunin ang pamasahe sa eroplano pagpunta ng Netherlands? Ang dami silang pera, sabi ng taong bayan. Ano daw? Sabi ng taong bayan, sabi ni Pupoy Abalde. Saan nila kukunin ang pera? Meron naman silang salin. Yung kay Sara at sa asawa niya, 80 plus million. Tapos yung kay Digong, 37 million. Tapos yung abogado niya, 150 million a month. Saan niya kukunin yung 150 million a month? Biruin mo March siya inaresto.
March, April, May, June. Dito tayo sa April mag-umpisa. March, April. Siyempre sa April, may bayad na yan. 'Di ba? May bayad na yan mga kababayan pagdating ng April. So ngayon, bago sila kumuha kay Kaufman, meron pang acceptance fee yan. Magkano ang acceptance fee nun? Sabihin natin, 100 million. Yung 100 million na yan, acceptance fee, kasali na dyan pagdating April, 150 million. So, 250 million na. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. 11 months na. 11 months times 150 million. So, equals 1.150 billion. Sabihin natin 1.250 billion kasi nga may acceptance fee pa yang abogado. Kita nyo mga kababayan? Kita ninyo? Saan nga galing ang 1.250 billion ni Digong na pangbayad dyan kay Kaufman? Paano pa si Jacob nakasama ni Kaufman na isa ding lawyer? Sabihin natin 50 million yun, di 200 million. 200 million a month ang babayaran nila, si Kaufman at si Jacob. So 200 million times 11. Magkano? Mga kababayan, 200 million times 11. 2.250 billion. 2 billion na. Tapos ang salin 37 million lang. Next month na, anniversary na ni Digong, mag 1 year na siya sa The Hague. February na ngayon March na next month. Kita ninyo? 12 months na siya dun. Hanggang ngayon si Kaufman pa rin abogado. Kita nyo yan? Ganyan po katanga ang mga DDS. Ma'am Ruina Marzan official, hello po. Shout out dyan sa Tacloban, Double B. Speaking of Tacloban, ako si Kerwin Espinosa, yun, nakulong na Cebu. Discrepancy sa salin nilang lahat nasa gobyerno. Lahat naman sila, kahit nga si Marcoleta kita nyo, mga kababayan, ganun po katindi. Biruin mo, tawag doon, aid ka lang, staff ka lang ni Bongo noon, naging bilyonaryo ka ngayon. Di ba? Advance happy anniversary, Tatay Diggs. Tay, dyan ka na lang. Yeah? Ay, nako, mga kababayan. Eto pa, sunod. Mga kababayan, buko dyan sa staff ni Bongo na naging bilyonaryo dahil sa kickback sa flood control. Dating nagtitinda ng siomai, ngayon flood control kickbackers na. Bilyonaryo na.